lahat, kumusta? Ako guys, dito sa amin ang init-init. Ay grabe. Ay considering na November na ngayon, dapat September pa lang malamig na dito sa lugar namin. Pero mula nung nagkaroon ng maraming mga bahay, maraming subdivision, uminit na yung lugar namin. Dati kasi malamig dito kasi halos maraming puno. So ngayon guys, i-update muna kayo sa aking wheelfin. Ayan oh. See, 2 weeks ago, nagpropagate ako nito. Ay, hindi man lang tumamlay. Ayan, oh. Pero itong isa parang dati ng pulubot yan, eh. Ayan. Ito pa, ito yung last. O, diba? Ayan. Bihira ko lang siyang diligan talaga. As in, tsaka konti lang. Ayan. Once a week lang, tapos moist-moist lang ang dilig ko sa kanila. At ang vlog for the week ko, guys, ito aking mga plants na nabubuhay sa water. Katulad nito, ayan, si Potos. Ayan. Dito ako kumukuha ng mga propagations ko sa mga nakababad. Pag umugat na, ayan na, tatanim ko na. So, dito ako kumukuha. At ito namang si Syndapsus pictus, ganun din. Dito ako kumukuha lang, tinatanim ko sa lupa sa mga naka-water propagation. At ugat na to. Oh, ang dami ng ugat niyan. Ayan, oh. Itatanim ko na yan sa lupa. Madali lang magpaugat sa kanila. Basta kailangan yung lugar niya is lantad sa warm. Hindi yung nakakulob. Tapos ito pang isa. Ayan. Hindi siya gaano nalaki kasi nasa bata lang siya. Ito yung sa akin si Squamiferum. Sinadya ko talaga siyang dito lang siya buhayin kasi ang dami-dami na nila. So kung nalaki yan, saan ko naman ipaglalagay na ang dami-dami kong halaman. Kita nyo yan, oh. Grabe, sobrang dami. Mayroon pa doon sa kabila, mayroon pa sa ibaba. So, napagdesisyonan ko na sa bottle ko sila ilagay. Yung po pwedeng nabubuhay sa tubig. So, pwede pala siya. Ayan, oh. Ito pa isang Squamiferum ko. Ayan. Nakababad sa tubig. At ang mga ugat, naglabasan na. Itong sa ilalim, gano'n din. O, ayan. Babad sa tubig yung mga yan. Diba? So, itong aking hoya. Ito yung hoya ko. Ang tagal na dito na nakababad sa maliit na na to guys. Parang bowl. Ayan. Buhay na buhay. Pero limitado yung paghaba niya kasi nasa tubig lang siya. Pero okay lang kasi ang dami ko ring hoya. So yung iba, naka-water propagation. So hindi siya gaanong lantad sa warm pero nabubuhay pa rin. Yun ang ikinaganda ni hoya. Buhay pa rin siya sa water. Ito pang isang hoya ko. Yan. See? Yan. Ito yung kanya. Nakalagay sa bottle. Puro ugat na yan guys, hindi ko nilinis yan. Hinayaan ko lang siya magkaroon ng parang nagiging may soil na yan kasi sa tagal. Hindi ko talaga pinalitan yan. Pero buhay naman sila. Itong isa naman, yan. Ito. Yung aking maliit na caladium. Yung gabi-gabi ko. Ang cute niya guys. Namamatay, nabubuhay. Oh, dito ko lang siya nilagay. Kita niyo. Oh, see? Harap sa inyo. Yan. So, ganyan siya, oh. Yan. Kailangan may tubig lagi. Kasi kung walang tubig, nawawala sila. So, kailangan may tubig lagi yan. Oh. See? Pero, ganun nga din. Hanggang ganyan lang ang laki niya. Hindi siya gaanong lumalaki. Pero, okay lang. Ang cute namang tingnan. Itong isa namang to, ang liit lang ng bote na pinaglagyan ko nito. Carstinianum Peru. Ayan. Kumuha ako ng cuttings doon sa aking hanging at nilagay ko dito. At ayan, buhay na buhay. Oh, see? Yan lang sila. Nakakuha sila ng araw sa morning. Ito pa isa. Ito naman is
ang aking, ito po ganda, di ba? Ayan, oh. Ito yung kanyang puno, yung mother plant. Ito yung mother plant ni ni Splash. Syngonium. Ayan, oh. Ito, oh. Ang cute niya, oh. Yung dahon niya may splash. Ayan. Ito din. Tapos nung lumaki siya, ito nag-green siya. Nag-revert yung kanyang splash kasi sobrang init dito. Pag mainit kasi sobra, nag-revert. So, ito yung mother plant. So, nilagay ko lang siya dito sa pot. Ayan. O, siya ang ganda ng kulay. O. Puro ugat na yan. Hindi ko na siya mahila. Hihilahin ko na lang yan pagka ililipat ko na sa soil. Ito pa isa. Masyado siyang nalantad sa init. Kaya hindi gaanong lumabas yung kanyang variegation. Pero ayan o. Mayroon pa rin. Kita pa rin ng konti. Kasi masyadong mainit dyan o. Ayan. Mainit dito kaya masyadong mainit yung sinaw kaya hindi gaanong nagbibigay ng variegation. So, ito rin, nakabattle din siya. Ayan. Ang mga syngonium naman matibay din sa tubig. Ayan. Ito, halo-halo. Ito si Splash. Ayan. Ito yung parang mini splash pero hindi siya masyadong nag-i-splash kasi iba yung splash talaga as in ayan oh, talagang naku-cover talaga ng yung mga leaves niya, yung variegation niya. Ito yun. At saka nung tumanda, ito oh. Ayan, nagi-green siya. Ayan, puro ugat na din diyan mga halaman ko na yan. So hindi sila maselan. Hindi ko nga nililinis yan kasi ayokong galawin, baka naman mamatay lang din. So, hayaan ko lang sila. Pag inilipat ko sa soil yun, doon ko na magagalaw yan. Basta pagka mayroong lumaki doon sa mother plant, tinutusok ko dito. Ito pa isa. Yan. Ito si lucky plant. O, diba? Yan yung aking lucky plant. Kalagay lang din siya dito sa bote na maliit. O, at saka ang lago niya. Ang bilis niyang lumago, ang bilis niyang lumaki. Pinaghalo ko sila ni, sino ba to? Si Swiss cheese plant. Ako, nabulol ako. Yan, pinaghalo ko sila dito sa isang lagayan. Ito. Yan. Kaya dalawa sila dyan sa maliit na to. Yan. Basta may tubig lang sila lagi. Pero once a week kasi, nagdidilig ako yung may halong anaa. So, ayan. Mayroon din siyang fertilizer. Nakakatuwa kasi napakaraming halaman na pwedeng mabuhay sa tubig at pwedeng mabuhay sa lupa. So, ayan. At ito I like this talaga. I like this. Itong syngonium na to, talagang ayaw talaga niya ng init. Pag nainitan siya ng sobra, yung warm na mainit na mahangin na nailapat sa kanya, nawawala yung kanilang mga variegation. Oh. Ganyan nyo ito. Oh. Yan. Ito matagal na talaga sa akin tong hoya na to na nakalagay dito sa water propagation. Itong dalawang ito. Kaso lang, hindi talaga siya nagbubloom dito sa loob. Pero okay lang. Buhay na buhay sila guys. Oh. Hindi, walang linis-linis yan. Tuloy-tuloy lang yan. Nakalagay lang siya sa, ayan oh. Yan. Yung mga, pang hydroponic na stones. So yun lang muna ang mai-flex ko ngayon sa inyo guys tungkol sa mga plants ko that grows in water. Salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras, at please subscribe, like and comment, at see you next time guys on my next vlog. Sana panoorin nyo yung aking journey sa aking paghahalaman na talagang hindi mo talaga mapipigilan talagang ang pag-aalaga ng mga halaman. Ang sarap talagang pakiramdam, diba? So, see you next time guys. Bye!